So kita nyo, ako limlim. Isa na ibig sabihin yan. Parating na yung tag-ulan. May na, parating na yung June, malapit na yung tag-ulan. It's that time of the year na naman para i-glass treatment natin ng auto. So kung hindi nyo napapansin, itong Fortuner ko, wala masyadong watermark kasi alaga ko yan sa glass treatment. Glass treatment meaning watermarks removal, and then after that, ina-apply ako ng water repellent. Walang watermark yan, medyo madumi lang. Hindi ko pa nakaka-car wash kasi alam mo naman, ang sumpa sa ating mga car guys, pag ina-wash mo, doon naman uulan, di ba? Paano masabi? Siguro karamihan sa inyo ginagawa rin yung glass treatment pero kulang. Kadalasan ginagawa nyo malamang is watermark removal lang, and then that's it. Para sa akin kulang yon. Dahil pag watermark removal mo yan, exposed pa rin yung salamin sa elements. Kailangan meron siyang sacrificial barrier para hindi siya kapitan ng watermarks. Bali, ang ginagamit ko usually ito. Nabibili ko lang sa Blade, 199 pesos para sa isang boteng ganito. Pero meron akong gustong subukan. Ito, Glaco ba to? Glaco. Sa Japan galing to, pero ewan ko kung may nabibili online ito. Bali, applyan ko siya nito, watermark remover. Makikita nyo yung link sa description ng video na to kung saan ko nabili to, tsaka ito. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagamit yan. It's up to you kung gagayahin nyo, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Napakalaking tulong. Papakita ko sa inyo muna yung before, yung aking windshield, kung anong itsura, and then after. Andito ako sa loob ng auto, papaganahin ko yung windshield washer. Tignan nyo yung condition ng windshield ko. Hindi masyadong kita sa camera eh. Pag nagdadrive ako niyan, especially sa gabi, napakahirap. Hindi malinis yung hagod ng wiper. Sabi nila, palitan ko yung wiper blade ko. Yes, so nagpapalit naman ako ng wiper blade, pero saglit lang, ganun na naman. Hindi gagaya nung pag na-glass treatment na siya, kahit di ka na nga mag-wiper eh. Basta mamaya makikita nyo kung gaano dumulas yung tubig. Nagwa-water bead siya actually, tapos parang hindi nababasa yung yung windshield, yung salamin. Para siyang yung alam mo yung dahon ng gabi pag binasa ng tubig, parang gano'n. Kaya tamad ako mag-car wash kaya pupunasan ko muna yung mga salamin, bintana, para i-treat ko na ng chemical. So bago nga pala kayo mag-handle ng chemical, gloves muna. Sira ka agad. Gamit kayo ng gloves or kahit wala kayong rubber gloves, plastic, sandbag, anything to protect your fingers. Dahil itong gagamitin nating chemical is acid. Ito, namatayan na ako ng kuko dyan. Dahil naging kumpiyansa ako, hindi ako gumamit ng gloves. Ayun, napakasakit. Parang sumusuot sa laman mo yung acid. Sobrang sakit. And then hanggang sa mamatay yung kuko. So pakita ko lang sa inyo yung itsura ng windshield ko nung hindi pa nag-glass treatment. Tingnan nyo ha. O ganyan yung itsura niya. Kumakapit yung tubig. Hindi dumudulas. Maraming natitirang residue. I mean, ayan o. Diba? Yan ang itsura niyan. Tignan nyo mamaya kung ano itsura pag nag-glass treatment na. Bali, nagsalin lang ako ng acid sa maliit na container para naman hindi yung isang galon yung bit ko, tapos nilagyan ko lang ng butas yung takip. Tapos gagamit lang ng maliit na cloth. Ito microfiber cloth na maliit. Tapos babasain mo lang ganyan. Tapos pagkapahid mo nito sa salamin, mararamdaman mo naman pag tanggal na siya. Unang pakiramdam dito sa salamin, magaspang. Tapos dudulas siya ng dudulas. Depende sa kondisyon ng salamin, kung tad-tad siya ng watermark, sobrang gaspang sa pakiramdam niyan sa una. Tapos dudulas siya ng dudulas. Gaya nito, madulas na kasi wala masyadong watermarks nga itong salamin ko. Tapos pag okay na, banlaw ka agad ng tubig. Kasi nga acid to, kailangan banlawan ka agad para ma-neutralize yung acidity niya. Otherwise, pag pinatagal mo yung acid dyan, hindi mo binanlawan, baka maapektuhan tong chrome bits, baka mamuti pa yung salamin. Isa nga palang paalala, wag nyong i-apply ito sa mirror. Sa glass, pwede. Pero sa mirror, wag na wag. Dahil mamumuti ang salamin nyo, mamumuti ang mirror, hindi nyo na mapapakinabangan. Ito naman tayo sa kabila.
Yun oh. Ramdam ko yung gaspang niya. Make sure lahat ng sulok na kukuha nyo. Dahil kadalasan ang mga watermarks dito sa mga sulok-sulok na nagsisimula. Damay nyo na rin yung chrome. Pero balawan nyo kaagad. Yan. So paalala ulit, babalawan ka agad ha. Safe naman siya sa chrome, safe sa body ng kotse dahil nagkaka-watermarks din yan, di ba? Safe pahid yan. Basta nga lang, babalawan nyo kaagad. So habang titira nyo yung ibang parts ng mga bintana, ulit-ulitin nyo lang nabasain yung mga natapos nyo na para hindi siya matuyo. Kasi hindi mo naman matatapos kaagad yan. So tendency matutuyo yung mga naunang natapos na salamin. So ang tendency niyan, babakat. So balik-balikan nyo lang para mabalawan din siya ng husto. Tapos na ako rito sa likod. Yan. Bali tapos ko na yung lahat ng windows. Yung windshield na lang hindi ko nagagawa. Pero babasahin ko lang itong mga to para hindi bumakat. Kasi medyo mainit ngayon. Mabilis matuyo. Okay, tapos ko na siyang i-treat ng acid. Papatuyuin ko lang ng konti. Kailangan kasi ito yung tuyo yan. Pinapadrip ko lang yung excess water and then mamaya pupunasan ko ng damp cloth. Apply na natin ito. So pag-apply nito, parang pen touch. Meron na siyang built-in cloth. Didikit mo lang ganyan sa surface. Medyo nakababa. Tapos pinipiga ito para lumabas yung liquid. Buong area ng salamin, applyan nito. Pakita ko sa inyo. Pasensya na hindi ako makapag-vlog maayos. Ingay ng kapitbahay namin. Lakas magpatugtog. Kung magpatugtog, wagas. So guys, iwasan yung pumatak to sa paint ng kotse dahil medyo kumakain ng pintura to. O ganyan lang. May gamot na siya lumalabas. Ayan. So make sure wala kayong nalalagpasan. Otherwise, mag-i-stick doon yung tubig. Hindi siya magiging hydrophobic. Ay, ang ingay dito sa amin. Motor, tugtog. Aray ko. Ayan, kita mo? Ayan, meron na. Ito naman. Ingay sa kabila. Tanga. Di ba kanina sabi ko wag gamitin yung watermark remover sa mirror? Pues ito, pwede. Yan. Applyan din natin yan. Para maging hydrophobic din siya. Okay, so na-applyan ko na lahat ng salamin. Hintayin ko lang mga 15 minutes. And then, pinaka-ideal, 2 coats, 2 applications. Pero, medyo mauubos na yung chemical ko. Kaya, ang gagawin ko lang 2 applications sa windshield na lang. Total, yun naman ang importante. As much as possible, yung windshield, tsaka yung likod. Kung kakasya pa, itadamay ko yung mga bintana sa gilid. Pero kung hindi na, unahin ko muna yung windshield, tsaka sa likod. Ewan ko nakikita nyo sa video. Mga coatingan naman lahat. Yan.
Tsaka ang application nga pala nito, gawin nyo sa mainit na panahon. Hindi ko lang alam kung bakit kasi naranasan ko na to. In-apply ko siya habang malakas ang ulan. Yung tag-ulan na talaga, hindi umepekto. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa lamig, kailangan warm weather siguro, ganun. Kaya nga nung in-apply ko siya nung tag-ulan, hindi siya umepekto. Sayang lang. Okay. Second and final coating sa windshield. Kapag ina-apply nyo to, mararamdaman nyo padulas ng padulas yung salamin. Ayun, may birthday pala sa tapat, kaya wagas magpatugtog. You're wrong. Para swabe yung pagdadrive natin. Especially bebiyahe ako mamaya sa malayo. Pag inatake tayo ng ulan, maganda ang visibility. Diba? So after second coat, hintayin na naman ng few minutes, mga 5 to 10 minutes. Tapos, tatanggalin ko na yung in-apply ko. Ang pagtatanggal, microfiber cloth lang na basa. So, kailangan ko tanggal yung pinahid kasi nga, halatang halata naman, di ba? Tatanggalin ko lang yung excess na chemical. Damp cloth, punas lang. Ayan. Pinupunasan ko lang ng ganyan, ng damp cloth. Yung iba, tinatanggal by washing the car. Sasabunin. Para sa akin, parang binawasan mo na kaagad yung in-apply mong chemical by washing it, di ba? So, punas lang. Lalo na pag sinabon, baka totaling matanggal ka agad. Punas lang. So, ganun lang, no? Na-applyan ko na. Na-glass treatment ko na siya. Ngayon, testingin natin kung umepekto. O, tayong tubig. Yan. Kung nakita nyo kanina, yung sinabuyan ko ng tubig, medyo kumapit yung tubig, di ba? Tingnan natin to. Yun o. Kita nyo? Lumulas. Papa tayong tubig. Yan. Yan, tingnan na. Oh. Wala na. Wala nang kumapit na tubig. Tingnan natin yung wiper. So, luma yung wiper ko. Hindi ko pa napapalitan. Tingnan natin kung obra. Oh, diba? Wala na kaagad. Oh, dito. Tingnan natin dito. Kung may epekto sa likod. Hindi makita eh. Yan. Boom! So, yun na. Diba? Ito rin dito. Alright. Oh, so yun lang ang short video ko. Pinakita ko lang kung paano mag-glass treatment. Sa mga nag-glass treatment na watermarks remover lang ang gamit, kulang po yan. Lagyan nyo ng water repellent, okay? Para kompleto yung trabaho nyo. Since tinrit natin yung salamin, dudulas na yung tubig, lalo na sa expressway. Mabilis kayo. Halos ihahangin lang yung tubig, hindi nyo na kailangan mag-wiper. And hindi siya magkakaroon ng watermark. Sa experience ko, nasa 6 months siguro. Pero, syempre, nasa pangangalaga nyo rin yun. Kung every now and then, ini-sprayan nyo ng tubig galing sa gripo, yung salamin nyo, tapos hindi nyo pinupunasan para tuyuin, definitely magkakaroon ng watermarks yan. So sana may natutunan kayo dito sa maigsi kong video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, comment, share, and subscribe. Alright? Thank you very much for watching. I will see you in the next one.